The Fault Beneath Cebu, ang dokumentaryong yumanig sa damdamin ng bayan. Tahimik ang gabi sa Cebu nang biglang maramdaman ng mga tao ang pagyanig. Sa unang segundo, inakala ng ilan na dumadaan lang ang isang truck. Pero sa mga sumunod na sandali, bumaligtad ang katahimikan sa takot. Mga ilaw na kumikislap, sigaw ng mga bata at tunog ng mga nababagsak na gamit. Ito ang eksenang binuhay muli ng Netflix PH sa kanilang pinakabagong dokumentaryo na The Fault Beneath Cebu. Hindi ito simpleng palabas, isa itong emosyonal na paglalakbay pabalik sa araw na yumanig hindi lang sa lupa, kundi pati sa puso ng libo-libong Cebuano. Simula ng dokumentaryo, binuksan ng pelikula sa mga totoong kuha ng CCTV, mga establishmentong biglang nag-collapse, mga taong nagtatakbuhan palabas ng gusali, at mga boses ng kaguluhan na humahalo sa pag-iyak ng takot. Ang direktor, si Mara del Castillo, ay mismong nakaligtas sa lindol noong 2013. Ayon sa kanya, hindi ko gustong ipakita lang kung gaano katindi ang lindol. Gusto kong iparamdam kung gaano katibay ang mga tao pagkatapos. Sa bawat eksena, pinapakita ang paghahanap ng mga pamilya sa mga mahal sa buhay, ang pagtutulungan ng mga kapitbahay, at ang pananampalatayang hindi natinag kahit sa gitna ng trahedya. Mga kwento ng mga nakaligtas. Isa sa pinakatumatak na bahagi ay ang kwento ni Aling Belen, isang tindera sa palengke na muntik ng matabunan ng mga nagbagsakang pader. Sa dokumentaryo, makikita ang mga luha sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, "Akala ko yun na ang huli kong araw. Pero paglabas ko, nakita ko yung mga bata kong buhay. Doon ko naramdaman na may dahilan pa pala ako para mabuhay." May isa rin namang batang lalaki, si Carlo, na nawalan ng ama sa trahedya. Lumitaw siya sa huling bahagi ng pelikula, ngayong binatilyo na, nagsasabing, "Kahit wala na si Papa, gusto kong maging engineer para makagawa ng bahay na hindi guguho." Ang mga ganitong kwento ang dahilan kung bakit marami ang hindi mapigilang maiyak habang pinapanood ang dokumentaryo. Sa social media, umusbong ang hashtag #TheFaultBeneathCebu na umabot agad sa trending list ng Twitter at TikTok. Reaksyon ng bayan. Maraming netizen ang nagsabing hindi nila napigilang huminto sa panonood para lang magdasal. May mga guro sa Visayas na ginamit pa raw ang pelikula bilang aral sa klase upang ipakita ang kahalagahan ng disaster preparedness at pagkakaisa ng komunidad. Isang viral comment pa nga ang nagsabing, "Mas malakas pa ang tibay ng loob ng mga Cebuano kaysa sa fault line sa ilalim nila." Hindi rin matatawaran ang teknikal na ganda ng dokumentaryo. Mula sa mga aerial shot ng gumuhong simbahan hanggang sa mga slow motion na kuha ng mga taong nag-aalayan ng tulong, ramdam mo ang bigat at pag-asa. Ang musika, nilikha ni Juan Miguel Severo, ay banayad pero matindi. Parang puso na dahan-dahang bumabalik sa tibok pagkatapos ng trahedya. Sa huling bahagi ng pelikula, isang linya ang naiwan sa isipan ng marami mula sa narrator. Hindi natin kayang pigilan ang paggalaw ng lupa, pero kaya nating piliin kung paano tayo tatayo muli pagkatapos. At doon ipinakita ang mga bagong gusaling itinayo, ang mga bata na muling naglalaro sa dating durog na kalsada, at ang mga pamilya na sabay-sabay nagdarasal tuwing gabi. Sa kabuuan, The Fault Beneath Cebu ay hindi lang dokumentaryo. Isa itong paalala na sa bawat lindol ng buhay, lagit-laging may dahilan para bumangon.